يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagpapala at ang pagpupugay at ang kapayapaan ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa mga propeta at mga sugo. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Hajj ay isa sa mga haligi ng pananampalatayang Islam. At ang Hajj ay obligado para sa sino man na mayroong kakayanan na magsagawa nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi alan nasi hijjul bayti man istata'a minkum sabila. Na ang Hajj ay obligado para sa sino man sa inyo na mayroong kakayanan na maglakbay patungo dito. Na mayroon siyang sapat na pananalapi, meron siyang pamamaraan, at meron siyang sapat na lusog ng katawan upang magtungo sa Hajj. At ang mga scholars ay nagsasabi na sino man sa atin na merong kakayanan na mag-Hajj, subalit hindi siya nagpupunta o nagtutungo para sa Hajj, ay nasa mapanganib na kalagayan. Dahil itinatanggi niya ang obligasyon na ito ng Hajj sa kabila ng pagkakaroon niya ng kakayanan. Subalit para sa pangkalahatang leksyon o aralin na makikita natin sa Hajj, para sa atin na hindi makakapag-Hajj sa taon na ito, ay palagi nating aalalahanin na ang Hajj sa kabuuan nito ay aral para sa atin sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsasakripisyo sa pagsunod sa Kanya. Dahil ang Hajj sa kabuuan nito, kung titingnan natin, ito ay paggunita sa mga pagsunod at sakripisyo ni Ibrahim alaihissalam at ng kanyang pamilya. Nakikita natin na sa Hajj ay tumutungo roon ng mga tao upang magtawaf. Ang Kaaba ay pinupuntahan ng mga tao, doon sila nagtatawaf. At ang Kaaba ay itinayo ni Ibrahim alaihissalam at ang kanyang anak na si Ismail alaihissalam bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa'i na ginagawa ng mga Muslim sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa ay tinutukoy ng mga scholars bilang paggunita sa paghahanap ni Hajar na ina ni Ismail na asawa ni Ibrahim alaihissalam sa paghahanap niya ng tubig. Sa paghahanap niya ng tubig ay nagpapabalik-balik siya sa pagitan ng dalawang burol na ito. Dahil iniwan silang dalawa doon na mag-ina ni Ibrahim alaihissalam sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang araw ng Eid ay ginugunita sa pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking pagsubok kay Ibrahim alaihissalam. Nang inutusan siya ni Ibrahim, nang inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin ang kanyang sariling anak. Nasa pagsunod ni Ibrahim alaihissalam at natapos na ang pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinubos ni Allah si Ibrahim sa pamamagitan ng pagbibigay kay Ibrahim alaihissalam ng ibang hayop na kakatayin. Liban pa nga doon sa anak niya na si Ismail na unang ipinag-utos ni Allah na katayin bilang pagsubok sa pagsunod ni Ibrahim alaihissalam. At sa mga araw ng Hajj ay magaganap din ang pagbabato sa Jamarat. At ang pagbabato dito sa mga poste na ito na gawa sa bato ay bilang pag-aalaala sa pagbabato ni Ibrahim alaihissalam kay Satanas. Dahil sinasabi ng mga scholars na habang si Ibrahim ay papunta doon sa lugar na kung saan kakatayin niya ang kanyang anak ni si Ismail, ay binubulungan siya ni Satanas na huwag ituloy ang kanyang gagawin. Subalit,
dahil sa pagnanais ni Ibrahim alayhisalam na higit na sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man ito kabigat sa kanyang kalooban, gaano man ito kahirap para sa kanya, ay binabato niya si Satanas upang layuan siya nito at ituloy ang iniutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga aralin na matututunan natin sa mga kaganapan sa Hajj at sa mga naganap noong unang panahon sa buhay ni Ibrahim alayhisalam. Ang pagsunod ng walang pagtatanong. Ang pagsasakripisyo na sa kabila ng pagiging mahirap ng ilang mga iniuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat na nakahanda ang Muslim na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan yan tayong mga Muslim sa kasamaang palad sa panahon ngayon, hindi naman tayo iniutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwan natin ang ating pamilya sa lugar na walang tao, sa lugar na walang pagkain, sa lugar na walang bahay. Hindi naman tayo iniutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na katayin ang sarili nating anak. Ang iniutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, napakadali, magsala, at iba pang mga gawaing pagsamba. Napakahirap ba para sa atin ang magsala sa araw-araw? Gayong napakalapit ng masjid sa ating mga tahanan. Napakahirap ba para sa atin na mag-aral sa mga institusyong Islamiko na nagbibigay ng mga libreng pag-aaral na hindi nyo naman kailangan maglakbay ng buwan o taon upang makarating doon? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga aralin na ito sa buhay ni Ibrahim alayhisalam, mga aralin ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasakripisyo para sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag sana nating kakalimutan at lagi nating itatanong sa ating sarili, sa anong antas, sa hanggang anong antas tayo susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Susunod lang ba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag merong nakakakita sa atin? Na kapag merong tao na maaaring pumuri sa atin? Na kapag wala ng ibang tao, wala na, bahala na. Wala namang sisita. Sa anong antas tayo susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na kapag komportable lang tayo na ginagawa natin ang mga gawaing pagsamba? Na kapag dumarating na ang mga paghihirap, o yung mga simpleng pagsubok na kailangan natin gumising ng alas 4:30 ng umaga para sa Salatul Fajr, na kailangan natin na mag-ayuno ng isang buwan sa buwan ng Ramadan, na kailangan natin na magtabi ng 10 piso, 50 pesos para ipangsadaka natin sa masjid sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan. Gaano ang antas ng ating pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa paghahangad natin na tayo ay kalugdan niya? Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang ngayon ay ginugunita natin ang kadakilaan ng pagsunod na ito ni Ibrahim alayhisalam. Kaya nga, sa bawat sala natin ay nababanggit natin si Ibrahim alayhisalam at ang kanyang pamilya. Sa bawat pagtatapos ng ating sala, nananalangin tayo ng biyaya at pagpupugay para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng kung paano binayayaan at pinagpugayan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim at ang kanyang pamilya. Kaya nga sa pagtatapos ng khutbah na ito ay nais kong alalahanin ninyo palagi ang pagsunod at ang pagsasakripisyo ni Ibrahim alayhi salam sa pagsunod nga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir al-a'da' ad-din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafata wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.